Sabi nga nila, boys don't really grow up, their toys just get bigger. Hindi lahat ay nabiyayaan ng malalim na bulsa para bumili ng malaking motor. Pero kahit small displacement bikes lang ang kaya nating bilhin, nakakahanap pa rin tayo ng paraan para mapagbigyan yung playful side natin. TVS, Royal Enfield, Bajaj, hindi na bago ang mga Indian brands sa mga tutuli natin. Ipinangangalandakan ng motor na to na sa larangan ng motorcycle manufacturing, deserve din ng mga Indiano ang salitang respeto. Yung brand na gumawa ng XL100 na makupad, ay gumawa rin ng 125cc na kumakaripas. Introducing the Race-tuned scooter from Sibuyas Wonderland. Hindi, joke lang. Behold, the most decorated 125cc scooter from the land of DVD. TVS NTORQ 125. Ayon sa mga Indian motorcycle reviewers, this funky looking bike is the sportiest 125cc scooter in India. The best in its class, ika nga. Yun ay ayon sa kanila. Kaya nga naka-signature T-shaped taillight siya. T stands for torque. Para sa iba, pwedeng pangit siya, pero para naman sa iba, candy siya sa mata. Natural yon kasi para sa isang rider, hindi dila kundi mata ang tumutukoy sa panlasa. Bigatin sa specs and features tong motor na to na masasabi kong ikatutuwa kahit ng mga mahirap pasayahin. Dalawang riding modes, isa para sa mga gustong magtipid sa gas at isa para sa mga gustong mag-aksaya ng buhay. Para sa mga gusto ng more aggressive power delivery. Panel na papakitaan ka ng impormasyon na higit pa sa kailangan mo, pwedeng i-connect sa smartphone, passing light switch na integrated na sa high-low beam selector, carbon-looking finish, 3D emblems at fighter jet-inspired vents na kumukumpleto sa premium looks niya. Okay na okay sa mga palengkero at palengkera. Para sa mga madalas mamalengke. Maluwag na underseat compartment na may courtesy light at USB charging port sa loob. Mahiwaga ang compartment na yan. Magmasa ka ng harina tapos ilagay mo sa loob ng compartment. Pagbukas mo after ng ride, pandesal na. Nakalabas na gas fill port para hindi na kailangan mag-angat ng upuan kapag magpapagas. Mapormang tambucho na matamis tumunog. At tapakan ng babaeng angkas na ayaw mapunitan ng hymen. Bigatin sa specs and features at bigatin din sa timbang. 9.25 horsepower sounds like average para sa ganitong displacement. Tapos, mabigat pa tong NTORQ para sa isang 125. Pero may mga nagsasabi na parang hindi lang daw siya 125cc kung mag-perform. Thus the name NTORQ. Well, let's put its name to the test. Short wheelbase, decent turning radius, and those small diameter wheels really contribute to its agility. Goods para sa mga mahilig sa singit. Mahilig sumingit. I haven't felt this kind of handling sa 125cc category since the Yamaha Gravis. Mas stable pa to kaysa trabaho mo. Nakakatuwa pa na kahit wala siyang ABS, hindi basta-basta nagsiskid yung mga gulong niya during sudden braking. Salamat sa sync brake technology. Parang pang circuit yung pagkakatono ng motor na to. Mabilis ang recovery niya pag galing ka sa minor at mabilis din ang pick up niya when overtaking. Kapag nagminor ka at papasok ka sa corner, sakto ang engine brake niya at pag pumiga ka ulit, nasa tamang gear ratio siya para makabawi agad ng speed. Pero hindi namin siya mapaabot sa 100 kph. Dehado siya sa duluhan. Okay lang kasi sa mga saturated na kalsada sa syudad,
mas kailangan mo yung magandang arangkada kaysa top speed. Bago mo marating yung top speed, either mauubusan ka na ng kalsada o mababangga mo na yung sinusundan mo. This scooter is ideal for daily city commute, pero hindi siya sa city pinaka nagsashine. Sa Ntorq, happiness is not around the corner. Happiness is the corner. Salamat sa mga fat tires niya at sa mga suspensions niya na good for attacking corners. I think part yon ng pagiging race tuned ng motor na to. Ang sarap nito sa twisties. Magtatalbos ang mga kamote dahil sa tuwa. Ipinagsisigawan niya na betlog friendly siya sa pamamagitan ng magandang talbog ng suspension at lambot ng upuan. Naiintindihan ko na kung bakit proud na proud ang mga Indians sa scooter na to. Punchy ang acceleration niya. Yung sinasabi nilang parang hindi lang siya 125cc kung bumigwas, I think that's a bit of exaggeration. Pero surprising na kahit mabigat siya para sa isang 125, hindi siya hirap sa arangkada. Hindi siya nabibitin sa torque kahit hindi siya gumagamit ng bansot na gulong sa likod na gaya ng Bergman Street o Avenis. Race-tuned fuel injection, CVTi rev engine with 3 valves. TVS really made sure that riding the Ntorq would leave you a very pleasant impression. But if TVS aims to deliver more power while maintaining fuel efficiency, do they really have to offer us these jargons? Yung Honda Click 125i, malakas para sa isang 125cc. 2 valves lang pero 11 horsepower. Tipid din sa gas. Paano ginawa yun ni Honda na hindi nila ginagamitan ng more complex combustion system? Malaking factor dyan yung compression ratio. Higher compression, more power, less fuel. Medyo mas mataas nga lang din ang operating temperature ng mas mataas na compression kaya ginawa nilang liquid cooled. Well, ganun talaga. Bawat engine configuration may kanya-kanyang pros and cons. Kung perpekto ang mga motor, mamamatay na ang industriya ng bashing dito sa Pilipinas. The synchronization of the snappy throttle response, smooth engine power delivery, and addictive cornering capability gives you that racing feels. Idagdag mo pa yung lap info na nakikita sa display at yung matamis na tunog ng tambucho. Hindi ko sinasabing ito ang pinakamalakas na stock 125cc scooter. Ibinibigay ko ang trophy na yon sa Honda Click 125i. But the Ntorq 125 definitely gives you a unique experience na mas maiintindihan mo kapag nagamit mo na siya. Ang pinakamapapansin mo sa Ntorq 125 kapag nakita at na-experience mo siya ay yung attention to details. They have addressed almost all the major and even minor factors to consider in making a well-performing and featured-packed scooter. Itinodo na yata ng TVS ang mga bala nila dito. Itinodo nga ba? Drum brake lang sa likod, walang ABS, bumbilya ang headlight at air-cooled ang makina. I think yun ay para mabenta nila tong motor na to sa abot kayang halaga. Tinadtad ka naman ng ibang specs and features eh. Maganda sana talaga kung may ABS. Pero kapag naka-ABS ka ba, semplang proof ka na? Sa headlight naman, mapa-LED man yan o bumbilya, magpapa-install ka pa rin naman ng driving lights, di ba? Kung talagang maganda raw ang Ntorq 125, bakit daw wala silang nakikitang mga Indiano na gumagamit nito dito sa Pilipinas? Oo nga no, ang taba ng utak, puro aligi. Malawak ang bandwidth ng disenyo ng TVS, mula sa mabagal at primitibo hanggang sa agresibo at moderno. At tumutuloy pa hanggang sa mas agresibo at mas moderno. But that's for another Ikimoto presentation. Pitik-pitik lang naman ako sa sinilyador. Chill-chill lang naman ako magmaneho. Aminin na natin, lahat tayo nasabi yan. Pero sabi lang natin yun. Likas sa ating mga riders ang pagiging playful. And if you want a daily companion that awakens your playful side at pwede mong maging katuwang sa paghahanap buhay, get yourself a TVS Ntorq 125. Punta na sa pinakamalapit na Wheeltech. Kahit gaano pa nakakatukso ang motor mo, lagi mong tatandaan na sa bokabularyo ay may salitang delikado. Doon nga tayo masaya eh. Rush and excitement. We are riders. We are masters of calculated risk.